Leo. This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang mga king of the jungle? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. Toxicity sa relasyon, mga toxic na kasama. Reminder, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account? Hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Leo, let's see. Anong chismis sa ating mga Leo? Hierophant, importante sa'yo ang pamilya, kumpanya, tradisyon. Ready na ba daw mag-offer ng love? But it feels like na-hurt na ang feminine, nakatalikod na siya. Sabi niya, bakit ngayon lang? Totoo ba talaga ang pag-ibig mo, masculine? Ang tagal-tagal ko yang hinintay. This is a very strong soulmate connection. Naging mapaglaro sa pag-ibig ang masculine. Nagdala ng conflict, okay? Yung ganun klaseng behavior and toxicity sa relasyon. Sabi ng feminine sa connection na to, nandito naman siya. Totoo namang love niya si masculine. But nagstay siya at nagtatry siyang mag-heal. May nakikita akong involved na dalawang feminine here. Kumbaga, etong planong engagement, proposal, like offer of love, matagal tong hinintay ni feminine. Nahirapan siya. For some of you, may anak na nga tapos parang ang tagal-tagal hinihintay ng promise of love. Naging atras-abante, saan ba talaga papunta ang relasyon na to? But it feels like the official feminine waited, no? Sobra-sobra siyang naghintay kung kailan magiging ready si masculine. Si masculine sabi niya, pero tama din naman to na parang ready na ba ako? Iko-communicate ko na ba? Baka magkamali ako? Baka may makilala pa ako? Baka mas gusto ko to? Baka gusto kong balikan yung ex ko? Meron siyang tinatansya bago siya magbigay ng sincere offer of love sa kanyang feminine. And because of that, ang feminine sa connection na to feels so defeated. At dumating na siya sa point na parang gusto na niyang i-let go tong connection na to because sabi niya sobra-sobra na rin yung effort, yung love, yung time na binigay niya dito. Pagod na siyang maghintay. Sinubukan namang ilaban, but it feels like habang binigyan ng chance ang connection na to, nakatanggap pa ng maraming betrayal ang feminine sa connection na to. Maraming chismis, usapan tungkol sa like cheating, lies, and like may mga taong nakatingin na anong nangyari sa dalawa na to? Parang, hindi makamove forward. Very stale yung relationship. Maraming nangyaring maling desisyon because walang maayos na plano. But sinubukan nyo namang bigyan ng multiple chances ang relasyon na to. Okay? May mga na-involved na third party, but it feels like the masculine in this connection wants to reconcile kung sino talaga ang alam niya. Right now, it feels like na mas sigurado na yung masculine kung sino talaga ang gusto ng puso niya. Okidoki. Let's see. Leo, bakit nagkaroon ng confusion? May mga multiple feminine energies na naghintay kung sinong pipiliin. And there is like the official feminine na parang hindi na interesado, ayaw na niya, pagod na siya. Okay, the reason for the reading is walang na-build na maayos na relasyon here. Because the masculine is trying to buy his time. Marami siyang sinasabi na ready na siya pero hindi naman, gagawin to, hindi nangyari, hindi na uulitin pero inulit pa rin. Maraming promise pagdating sa pag-ibig, stability, though yun din naman yung gusto ni masculine. Ang dami niyang sinabi at totoo naman na yun yung gusto niya, but kung ano yung inisip at sinabi, hindi naka-align sa totoong ginawa. Okay? And because of that, ang feminine sa connection na to, nag-focus sa kaperahan, kabuhayan. And for some of you na nahihirapan sa financial stability, hiningi mo na lang yung like obligasyon ni masculine pagdating sa like bata, especially kung may kasal bata na involved. Offer of stability. Meron din mga iniisip si feminine na sana dumating na yung
yung work offer na gustong-gusto mo. Also, yung masculine sa connection na to, ganun din. Meron siya mga inaayos sa negosyo, kaperahan, kabuhayan para mas maging mabilis yung financial stability na minamanifest niya. But it feels like parang kailangan nyo muna ng space na magkalayo for now. Because kina-question kung gaano katotoo ang pangako. Pinagpe-pray ng ating mga Leo na sana magkaroon na ng maayos na communication sa pag-ibig na to. Nakikiramdam, nag-i-stalk, magiging maayos pa ba o hindi na? The masculine in this connection is trying to figure out kung tatanggapin pa ba ni feminine yung love niya or is it too late. The feminine in this connection is also figuring out kung totoo na ba yung pangako ni masculine. But for most of you, it feels like pagod na si feminine na parang ayoko na maghintay. Parang minsan umpisa lang tapos hindi naman din totally tinutupad yung mga pangako. Okay. For most of you, nagkaroon na ng new beginning, new cycle. Tama na, pagod ng masaktan. The feminine, tanggap na niya na parang kailangan na niyang mag-withdraw ng love offer sa masculine, throwing the white towel. The masculine in this connection, marami siyang inaayos tungkol sa kaperahan, kabuhayan. And he feels defeated. Maraming hindi natuloy na financial blessings, kaya very distracted siya na ayusin muna ang kanyang kabuhayan. So sabi ng feminine sa connection na to, ramdam niya na magre-reach out pa rin si masculine, pero sabi niya ayaw na rin nang masyadong umasa. Mas nagfo-focus na lang siya at naghahanap siya ng mga career opportunities na makakatulong sa kanya. Okay? Sabi niya kung mag-reach out si masculine, okay. Pag hindi, okay lang din sa kanya. Okay? Inaayos ni feminine ang kanyang financial stability. Okay, it feels like in the next 3 months until the end of October, laban lang with the strength card. Though may mga sadness pa rin na maaaring, may mga sad situations pa rin na maaaring mabalitaan, na maaaring magdala ng conflict. Pero sabi mo, ano pa ba ang hindi mo kakayanin? Dami-dami mo nang pinagdaanan in the past. Magde-detach ka na sa toxic connection na to, and anything na nagdadala sa'yo ng stress, bibitiwan mo. Sabi mo, mukhang hindi na ito magkakasundo. Ayaw mo na. Ayaw mo nang umasa. Ayaw mo nang mag-invest sa isang relasyon na alam mong hindi naman sigurado sa'yo. Mga pangako ng pag-ibig, okay na. Sabi mo, sige na, cancel contract na natin yan. Okay? So it feels like para sa ating mga Leo ay magfo-focus sa sarili, self-growth, self-love. Kung may anak na involved, asikasuhin na lang ang anak, asikasuhin ng buhay, mga goals. Pagdating sa pag-ibig, parang alam mong hindi yun yung focus mo. Alam mong kung sino man yung na-involve sa'yo right now ay hindi tamang tao. Merong iniisip na parang ano ba talaga yung hinahanap, no? Ano ba talaga yung negotiables and non-negotiables. Meron kang isang tao na hindi ma-let go. But it feels like kung talagang mahihirapan ka na, tatanggapin mo na hindi kayo para sa isa't isa. For some of you, the masculine here, nalilito pa rin pagdating sa pag-ibig. Kaya sabi niya, focus mo na sa work. Kasi hindi niya alam yung sagot. Kahit pilipitin mo to, kahit pigain mo to, hindi niya alam. At hindi siya magde-decide because ayaw niyang gumawa ng impulsive decisions na baka pagsisihan niya. Okay? But feminine, nasa sayo din naman to kung mag-i-stay ka sa connection na ginagawa kang options right now. Okay? Focus sa sarili. Ikaw lang naman yung the only person that is certain hanggang dulo ng buhay mo. Kahit sino man yan, kamag-anak, kaibigan, or love connection, pwedeng magbago ang isip in the future. Walang certain. Piliin ang sarili. Okay. And that would be the Leo, Sun, Rising, and Venus collective reading for the month of July. See you again in a few days for your bonus reading. And yeah, PM lang ha. Wag mo nang tatawag kasi most of the time may mga book readings na ni-interrupt, and kawawa naman yung ating mga book schedule natin ng ating tarot. Okay? And yun. Hindi ko nakikitang maayos to anytime soon, ha? Ma-hurt ka pa nito. Kaya, uulit-ulitin ko. Piliin ang sarili,
personal goals and self-love. Bye-bye, Leo.